Pilipinas ang oras po natin, alas 6:40 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa Usapang Legal with Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. Ang ating topic po ay may kinalaman pa rin po sa bagyo. Dahil sa lahat po ng mga empleyado na stranded po ngayong araw, at sa mga empleyado po na hindi nakapasok dahil po sa bagyong Christine, ano po ba ang sinasabi ng Department of Labor and Employment Labor Advisory? Ayan, dahil ang topic po natin ngayon, pwede po bang pilitin na pumasok sa trabaho ang empleyadong kung may panganib po dulot ng bagyo? Yan lang po ang ating topic ngayon dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating special coverage dahil nangangailangan po ng impormasyon ng ating mga kababayan dito po sa Bagyong Christine. At ito na, may paparating na naman isa. Mukhang baka maging tropical cyclone itong nasa Philippine Area of Responsibility na low pressure area. Baka maging bagyong ano po ito, Leon. Yan, bagyong Leon. At ang pinakamasakit itong si Bagyong Christine parang mag-U-turn, babalik pa, iikot pa, babalik sa Philippine Area of Responsibility. Pero bago po yan, nakataas na po sa signal number 3. Ingat dyan, mga kababayan natin sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Dahil itong mga lalawigan na ito ay isinailalim na po sa signal number 3. Huli pong naispatan ng Bagyong Christine na may international name na Trami sa karagatan pong sakop ng Santa Lucia, Ilocos Sur. Samantala, signal number 2 naman po ang Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Signal number 1 naman po, Batanes, Metro Manila, Rizal, Batangas, Laguna, Cavite, Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion of mainland Palawan including Calamian Island, Cuyo and Kalayaan Islands, Camarines Norte, Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate including Ticao and Burias Island. Kasama na po, signal number 1 din po, Aklan, Capiz, Antique including Kaluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, Northern Samar, northern portion of Samar. Marami na rin pong mga na-stranded na mga pasahero dahil marami rin pong mga kanseladong mga flights at hindi lang yan, pati po yung sa sa land trips, yung mga babiyahe po sa pamamagitan ng mga bus, Ang ating Operation Tulong kagabi pa po, sila po ay sumugod sa napakalakas na ulan at ngayon po ay sila po ay nasa may parte pa rin po, kung hindi ako nagkakamali, Diyan sa may bahagi ng Quezon papunta pong Bicol, medyo stranded na rin po ang ating team, dahil sa napakaraming pagbaha at ganun din po, doon po sa may mga lugar na may nakikita nyo po mga inaanod na mga bahay ng kanilang mga iba pang mga ari-arian katulad ng mga sasakyan. In fact, nakita natin sa may bandang Naga, yung mga bus medyo talagang lumubog na rin po. Kaya let's hope and pray, sana po ay ligtas po ang ating mga kababayan.
Kami po ay nangihingi rin po at kumakatok sa inyong taus-pusong kabutihan dahil meron na po kaming Operation Tulong Fund Drive para po sa mga biktima po ng Bagyong Christine, #ChristinePH. Kung kayo po ay may gustong i-donate, no, maaari pong ihatid po sa aming himpilan o kaya naman po, no, maaari nyo pong ipa-diretso po, no, sa Operation Tulong sa Metrobank account po nila 6407-6400-86412. Para naman po sa BDO account po 0005 0803 5635. At ganun din po, nagpapasalamat tayo sa mga walang sawang tumutulong, no? Hindi ko alam kung yung iba doon ay pumapapel lang. Talagang ang lalaki pa ng mga tarpaulin, pero pasalamat pa rin po dahil may tulong na binibigay, no? Pero sana sa panahon ngayon, wag po nating gamitin ito para sa inyong personal na kapakanan. Bagkos, no, isipin natin yung ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong ngayon. Muli po, no, sa mga empleyado po na nakakaranas po, no, ng mga bagyo sa kanilang mga lugar, kung alam po ninyo na meron pong nalalapit na panganib, no, yung tinatawag natin na imminent danger, meron pong nilabas po ang Department of Labor and Employment. Ito po yung Labor Advisory number 17 series of 2022, no. Ito po ay year 2022 pa. Talagang ginagamit po namin ito usually, no, lalo pa kung may mga ganitong mga sitwasyon na alam nyo naman, pagdating po sa Metro Manila, no, especially yung sa mga taga Cavite, pag umulan dyan, baha dyan sa may bahagi ng Zapote, St. Dominic, wala na, no, yung mga biyahe na galing Dasmariñas, Silang, Tagaytay, Imus, Bacoor, pag nagbiyahe yan dyan, wala na, stranded na. At hindi lang yun, no, maaaring magdulot pa ito ng panganib sa kanila. Kaya naman, ang sabi ng Department of Labor and Employment, wala pong liability in case, no, na hindi nakapasok ang mga empleyado o kaya naman po ay tumanggi silang pumasok dahil alam nila, no, na maaaring magdulot ng panganib hindi lang sa kanilang safety, no, yung kanilang rason, kundi sa kanilang health, no, sa kanilang kalusugan. Alam naman natin na kapag baha, no, ano po dyan yung mga sakit, especially leptospirosis, at kapag naambunan ka pa, no, kung mahina-hina ang resistensya mo, ubos sipon, at yung iba talagang ayaw naman natin magdulot hanggang sa dumating sa pneumonia, di ba? So pag may ganitong mga sitwasyon, again po, no, laging ang ating Department of Labor and Employment ay tinitignan ang kapakanan ng ating mga manggagawa. Kaya naman po nailabas itong Labor Advisory number 17, which is laging every year, no, ay binabanggit namin dahil napakaganda nito sa mga empleyado. Kasi may iba kasi na mga employer na, ay kapag hindi ka pumasok, meron kang awol o kaya absence without leave. Nagpaalam ka man, hindi kita pinayagan. Sabi ng DOLE, wala silang liability in case of failure or refusal to work. At mga employers po ay hindi po pwedeng magbigay ng mga administrative sanction sa mga empleyado na hindi makakapasok dulot ng mga ganitong sirkumstansya. Diba, no? Halimbawa, nagliliparan na yung mga mabubong at bahana, yung mga kanilang mga mga kanilang bahay pinasok na, no? May mga ibang mga employers na talagang nakakaunawa, no? Sana naman, no, majority ng ating mga employers maunawaan ang ating mga kababayan, especially yung mga empleyado na nasa mga rank and file, no, na nakakaranas ng ganito. At kapag pumasok naman despite of alam nila yung panganib, pero meron silang iniisip na kanilang gagawin na key factor dun sa kanilang
opisina at kung wala sila baka hindi mag-function ng maayos yung kanilang company. So, yung mga employers naman ay ini-encourage na magbigay naman ng additional incentives, no, sa mga nakapasok at talagang pinilit na maisagawa ang kanilang tungkulin, responsibilidad sa kumpanya para naman sa kapakanan ng kanilang company. Hindi po ba? So, yun po ang nilalaman ng labor advisory, no? So again, ini-encourage na yung mga employers ay magbigay ng mga extra incentive sa mga employees na papasok, no, sa mga ganitong sitwasyon, sa mga ganitong panganib, no, na maaaring dulot po ng mga bad weather conditions. At kapag hindi naman po pumasok, wag niyo naman po bigyan ng sanction. Wag niyo bigyan ng notice to explain, may ganun pa. Tapos right there and there ang decision warning o kaya ay suspension o kaya ay termination, much less, no, wag gagawin yan, okay? At hindi lang yun, no, ang kagandahan pa dito sa may labor advisory, no, kung ang empleyado po ay pumasok, no, at nag-render po siya ng not less than 6 hours, no, ay tawag dito ang nasabing empleyado po ay entitled po, no, doon sa kanyang regular pay. So parang as if 8 hours na yung kanyang pinasok. Ayan, without prejudice po sa mga existing company policy or practice na syempre mas beneficial pa. Halimbawa, may company policy na okay, ang mga makakapasok po sa ganitong sitwasyon, may panganib dulot ng bagyo, kahit at least 4 hours na lang po ang i-render ninyo sa office, hindi kayo mako-considered as half day, kundi whole day pa rin siya, as if 8 hours yung pinasok ninyo. Of course, kung may mga beneficial na ganito na policy ang kumpanya, yun po ang masusunod, di ba? So, ganun po lagi na-encourage at minamandato po, no, ng ating Department of Labor and Employment na sana ipangalagaan din natin ang ating mga empleyado sa panahon ng ganito pong mga of course, mga ganitong bagyo, maaaring earthquake or lindol at iba pang similar circumstance, no, na kaakibat ng mga ganitong occurrences, no, so sa ating bansa. Alam naman po natin na kapag mga sa legal term tawag namin dito force majeure, no, yung mga hindi natin nakikita because of acts of gods, ayan. At syempre, yung mga employers natin, mas maging generous. Lalong-lalo na kung halimbawa po ang empleyado nyo ay nag-suffer ng devastating situation because of the storm o kaya ng mga iba pang similar occurrences, ano ba naman yung magbigay tayo ng tulong sa ating mga empleyado para naman lalo tayong mahalin ng ating mga employees at maging lawyer po sila sa inyo. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating Malakas question ngayong gabi. Tatanggap pa rin po tayo ng mga update po mula sa ating mga reporters. Ano na nga ba ang mga sitwasyon sa ating kapaligiran na dulot po ng bagyong Christine. Pero bago yan, again po, sagutin po ang ating Malakas question ngayong gabi. Ayan, ang ating question po, hindi na active yung ating RHTV. Anong departamento ang nag-issue ng labor advisory na hindi maaaring piliting ang manggagawa na pumasok kung may nalalapit na panganib dulot ng bagyo? Puntahan po ang DZRH Dos Compañeros Facebook page. Hanapin po yung ating Facebook page. I-click po ang message at doon po kayo sumagot. Ayan, at mamaya magbibigay pa rin po tayo. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pamimigay ng 500 pesos. Abangan niyo po, meron pong bagong promo po ang DZRH kung saan dahil bare months na meron po tayong Pamasko Panalo promo kung saan bibigyan natin ng kaunting groceries, no, yung pamasko ang ating mga kababayan. Ito po ay dahil po sa pagmamahal natin sa mga tumatangkilik sa ating mga listeners, ating mga viewers worldwide. Especially po yung mga nakikinig sa Talapihitang 666. Maraming salamat po. At naway manalo po kayo sa ating mga promo. At hindi lang yun, no, kami po ay nag-iikot-ikot rin po sa mga terminal
Pinupuntahan po natin ang ating masusugid mga driver sweet lover. At sila po ay dinitikitan natin ng sticker. At syempre binibigyan din po natin ng groceries. At hindi lang yun, kapag sila po ay nakapagparehistro sa ating stickering campaign, sa ating kadikita campaign, at matawagan po sila ng ating anchor na nakikinig sa atin, meron pa pong additional na cash prize, 500 pesos para sa ating mga drivers. Abangan po ninyo yan. Magbabalik po ang Usapang Legal. Kasama pa rin po si Attorney Cam. Dito lamang po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin 5 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Nagbabalik po ang Usapang Legal. Kasama pa rin po si Attorney Cam. Standby, Noche Kakas. Hihingi tayo ng update kay Noche Kakas. Siya po ngayon ay nasa Nasugbo, Batangas, no? Dahil marami pa rin po dyan mga kababayan natin, no? May mga binahang lugar dyan po sa may Batangas, ha? Kaya hingi tayo ng update kay Noche Kakas. Samantala, again po, ulitin lang namin yung aming Operation Tulong Fund Drive, kung saan po ay maaari po kayong magbigay, magpaabot ng inyong tulong para sa mga biktima po ng bagyong Christine, no? Ang Operation Tulong Fund Drive po ay tumatanggap ng mga donasyon, whether in kind or in cash. Kung in kind po, maaari nyo rin pong ipadala dito po sa amin sa may MBC Building, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. At ganun din po, no, kung in cash naman po, andyan po ang MBC Operation Tulong Incorporated sa Metrobank account po nila, 6407 6400 86412. Again, 6407 6400 86412. At ang kanilang BDO account naman po, MBC Operation Tulong Incorporated, 0005 0803 5635. Malit man po o malaki ang inyong maitutulong, ito po ay taos po naming tatanawin ng malaking utang na loob para po matulungan ang mga kababayan natin na biktima ng bagyong Christine. At ang ating Wonder Woman na si May Binauhan ay kahapon pa po, no, sila po ay tumungo papunta sa Bicol Region para matulungan po ang ating mga kababayan. Andiyan na ba si Noche Kakas? Pagbati muna rin po sa mga nanonood sa atin. Good evening po, maulan na evening po. Benny Rose Raet, dyan po nanonood sa Las Piñas. Kamusta po ang Las Piñas, ha? Dito po sa may Cavite, medyo baha na dyan sa may Zapote, yung flyover dyan na parang crossing, lagi pong binabaha talaga dyan, ano? Zoraida Faliorina sa Pampanga, Francisco Salazar, Santa Maria, Bulacan, Abet Arasa. Ayan, magandang gabi. Attorney, ayan, galing yan sa may bandang QC. Farida Karim. Nanonood naman po dyan sa may Maguindanao del Norte. Florence Regalo. Ingat po tayong lahat, ha? Always listening from Pila, Laguna. At si Alona Palanya watching from Binangonan, Rizal. At si Henry Tolohan dyan naman po sa may Botolan, Zambales. Ang ating pong topic po, again po, may kinalaman pa rin po sa ating nararanasan ngayon dahil tayo po ay sinasaranta ng bagyong Christine. At syempre, importante na alam din po natin, no, yung ating mga karapatan bilang isang empleyado na maaaring hindi po pilitin. At kapag po kayo ay pinapasok ng inyong employers, during this time at alam nyong merong impending danger o yung nalalapit na panganib, not only sa inyong safety, sa inyong kapakanan, kundi sa inyong health o sa inyong kalusugan.
Kaya kapag may bagyo at nagkaroon po ng suspension din ng trabaho, no, 100% pa din po ang sweldo ng empleyado sa mga private sector kung nakapagtrabaho po siya ng at least 6 hours. Ano po, no? At again, kung meron pong mas maganda or mas mainam na polisiya ang kumpanya, dito po sa amin, minsan half day, no, 4 hours lang po. At kapag medyo may bagyong malakas, pinapauwi na po ang aming mga kasamahan dito sa admin duties lang po, hindi po dun sa, of course, dito po sa aming area of responsibility pagdating po sa radio production at saka po sa ating mga reporters, anchors, yung mga drivers po natin, yung mga news desk natin at ating mga technicians, talagang nandito po bumagyo, lumindol o kahit anuman po ang mangyari para magbigay serbisyo publiko. Okay, again po, no, sa mga empleyado na hindi naka-report sa kanilang trabaho, kasi tandaan po ninyo, 'di ba? Meron po tayong tinatawag na security of tenure, no, na walang empleyado ang madidismiss, matatanggal sa trabaho except upon dun sa may just and authorized causes na binabanggit po sa probisyon ng ating labor code. Ang tanong, no, kapag kayo po kasi ay hindi pumasok sa inyong trabaho, o kaya po kayo ay nag-absent ng walang permiso o hindi kayo pinayagan na hindi mag-absent, or ang tingin inabandon na ninyo ang inyong trabaho. Pag ganitong mga sitwasyon po ba, matatawag po ba na absence without leave o kaya naman abandonment ang hindi pagpasok sa trabaho? And the answer is no. Kasi nga po andyan po yung ating labor advisory na galing sa Department of Labor and Employment na hindi po pwedeng pilitin kapag ang empleyado po ay hindi pumasok dahil doon sa impending danger o nalalapit na panganib dulot po ng mga ganitong kondisyon. Especially po dito po, no, sa bahagi po ng Metro Manila at yung mga kalapit na Metro Manila, like yan sa Cavite, na lagi pong baha. Tsaka pwede bang memohan, no, yung empleyado na hindi pumasok, sabihin sa inyo, ikaw hindi ka pumasok, NTE, notice to explain. O kaya naman, no, ops, teka lang, wag ka nang bumalik sa trabaho, ikaw ay wala nang babalikan, you're dismissed, you're fired. Pwede ba yon? Dahil hindi ka pumasok dahil lamang sa bagyo, signal number 3 na pala dito sa, halimbawa, sa lugar ninyo. Tingnan nga natin, nandito na, ready na ang report ni Noche Kakas. Siya po ay nasa May Nasugbu, Batangas. Noche, kamusta na ba mga kababayan natin dyan sa May Nasugbu, Batangas? Noche? Attorney Cam, nako, bago kami nakarating dito, talagang dumaan kami na matinding bayok ng hangin kasabay ng malakas na ulan. Pagdating na dito sa Nasugbu, Batangas, ay wala namang supply ng kuryente, kaya hirap na hirap kami sa kalsada, lalo na yung pagbabaybay natin itong Nasugbu Tagaytay Road, kung saan ay talagang matindi yung lakas ng buhos ng ulan at hangin. Katabi natin si Councilor Dennis Apasible ng Nasugbu, Batangas, dahil may mga lugar na talagang hindi na mararating dahil binaha na. Halos mga ilang porsyento na talaga itong bayan ng Nasugbu ang binaha at yung mga residente ay nasa evacuation center. Sir, live po tayo sa DCRH Worldwide kasama si Attorney Cam sa studio sa DCRH. Kumusta na yung ating mga kababayan? Ano po ang tulong ngayon ng Nasugbu? Magandang gabi ho, Pilipinas. Sa lahat po ng nakikinig, dito po naman sa Nasugbu, ginagawa po naman ng lahat para po matulungan ang aming mga kababayan. 10 po ng aking mga kasama sa pamalang bayan na Nasugbu. Sila po na may nagawa ng pamaraan para matulungan po. Talaga lang pong hindi ho handa na sa ganitong pagkakataon abutin namin ang ganitong problema na hindi ho inaasahan talaga na ganito hong kamalma ang maging pinsala ng bagyong Katrina sa Christina sa
aming bayan. Ang dating mga hindi ho binabahang barangay ay ngayon ho umabot na ho hanggang bawang ang pinakamababa at ang iba ho'y halos lampusin ang tao. So hindi na ho halos mapasok ng mga sasakyan ang karamihan ng mga daat barangay dito po sa aming bayan na Nasugbu. Talaga ho sa national government po, sa atin pong Pangulo at sa lahat po ng nasa nanunungkulang kasama po natin sa gobyerno, ay hingi po namin ng tulong ang aming bayan. Talaga hong ang aming mga kababayan din ay nangangailangan ho rin ng tulong, ayuda para nananggaling ho sa national. Bagamat ho kami rin ay sa Nasugbo, sa pamuno ng mayor at saka sa aming bahay, sa aming mga kusyal, at maging ho yung aking mga kasama ho sa DSWD dito ay talaga ho namang handa. Talaga lang hindi ho expected po na ganito kamalma ang aabutin po. Okay. So sa inyong pag-iikot, konsihal, ano yung mga lugar na lubos na napinsala nitong bagyong Tin? Sa pag-iikot at kalimitan po naman naandun po rin ang mga tao natin at reported din sa atin. Ang mga ho na talaga hong lubang na epekto na ilalo na yung mga ato na Bulihan, Kalayo, inuwi doon sa Sipo, pato ng Hacienda, talagang problema ho yung baha. Pagdating naman sa medyo gitna, yan po ang Daya, Putat, Bundukan, sa part ng Utod, Mahugat, malamang abot na din yan at malapad na bato. Then, sa parte po na, malapit po si Bangdaga, nariyan po naman talaga ang lagi pong problema natin sa pagtaas ng tubig, ang Wawa, ang Bukana, na talaga namang inaabot lagi ng baha. Ang Barangay Lumbangan, ang kalimitan nila sa Ross Village, ay talagang naandun. Ang balita ko ngayon, lampus tao na yata ang tubig. Pagdating po naman dito sa amin din sa medyo gitna-gitna, ang Kugunan, ay inabot na po rin. Tapos ho yung mga dating mga barangay na hindi po talaga binabaha, ay talagang inabot. Katulad doon na subdivision namin dito, ang Palmi State, na dati wala naman ng kabahabay. Ngayon ho yata pinakamababa na ho ng bahay hanggang Bayawang. At minsan mas mataas pa ho sa Bayawang ang tubig. Ang Palmi State. At saka ho itong ACM, baha na ho rin. Tapos, yung pong mga dating mga baha, sobrang bumaha po din ngayon. Ang barangay sa Iso ay mga tao ho, ay nasa itaas na ho ng kung may bubong, nandun sa bubong. Ang iba ho ay nasa second floor na ho. Dahil ho halos sa lampusin ng tao. Ang paggabaha sa barangay 5, barangay 6, ilan bang parte pa ng yan, lalo na yung part ng Pantalan. Talagang lampos tao yan. Sobra-sobra. So may mga dapat daw i-rescue ngayon na konsyal doon sa mga lugar na nabanggit mo? Napakarami ho. At alam ko po naman, sa pamuno po ng amin sa MRDO, si Alex Pimentel, ay talaga ho naman, si Sir Alex, ay kita ko naman ang trabaho, talagang hindi ho natigil ang mga tao natin ho dito sa pagre-rescue sa pamalang bayan na Nasugbu. Consihal Dennis, kayo po ba ay nakikipag-coordinate sa NDRRMC? Sa ngayon po, hindi pa po nakapag-akuan at lalo kanina, ilobat pa po talaga yung aking kasi walang cellphone, kuryente. walang kuryente. Oo. Pero ngayon pong gabi, bababa po kami ni Sir para alamin po at makapag-coordinate po at baka mamaya makakontak ko si Sir Alex siya ang personal na makausap. Sir Dennis, ilan po ba ang evacuation center dyan sa may Nasugbu, Batangas? Bay, halos po yung mga eskwelahan ho din naandun ho ang mga tao. Lahat ho halos ang mga eskwelahan at maging ho yung mga aming basketball court auditorium, may naandun po ang ibang tao. At ano po ba talaga mga... pong napakarami po. Ano po mga pangangailangan ang kailangan po na tulong ng Nasugbu, Batangas? Baka may mga naririnig po tayo ngayon na worldwide at maibigay na tulong agad-agad dyan po sa may Nasugbu, Batangas. Siguro po, pinakamagwan ho din, basic po naman talaga pagkain. At saka ho, siyempre, kung damit.
O ano man ang kaya nila pong ibigay. Yun po ay maliit at sa malaki, pasasalamatan po naming taga Nasugbu. Mm-mm. Yung gamot ay napakakuan po niyan. Mm-mm. Yan po ay kung ano pong kaya nilang ibigay, yan po ay aming lubos na pasasalamatan po na taga Nasugbu po. Okay. Noche, may question ka pa? Yan, maraming salamat, Konsehal Dennis Apasible, at patuloy. Mamaya ay mag-iikot si Konsehal Dennis para i-assess yung mga kababayan o mga taga Nasugbo na nasa evacuation area. Alright, sa 27 Nochikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Dumako naman tayo sa norte dahil sa norte talagang medyo malupit din ang bagyong Christine dyan. Pero update muna dyan sa may Cordillera, si RH41 Romy Gonzales. Romy, kamusta naman dyan sa inyo? Alam mo, attorney, hindi pa natatagpuan yung katawan ng isang 60 years old na lalaki na tinangay ng rumaragas ang tubig sa Chico River. Particular diyan sa may Sabanglayaan area sa Lusad, Sabangan Mountain Province. Bandang alas 11 kanina tanghali, kagad na nag-deploy ang Bontoc Emergency Operations Center ng 5 composite teams para makipagtulungan sa search and rescue operation na Sabangan para hanapin ang biktima ng pagkalunod na nakilalang si Francis Angel. Nagpadala rin si Bontoc Mayor Jerome Todong Jr., Chairman ng Bontoc Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, ng 2 incident management teams na sanay sa water search and rescue para makipagtulungan sa search and rescue operation sa kawaban ng Chico River, particular dyan sa may barangay Tukokan, Bontoc. Nag-deploy naman ng mga miyembro ng Bontoc Bureau of Fire Protection sa bahagi ng Kadchug sa Bontoc para hanapin itong biktima ng pagkalunod. Samantala, meron ding biktima ng landslide dyan sa may area ng Pasil, Kalinga, at buti na lamang ay na-rescue nila, nasagip nila itong isang lalaki matapos na matabunan itong kanyang bahay dyan sa may area ng Maluksad, Pasil, Kalinga, na natanggal ito mula sa lupang tumabon sa kalahati ng kanyang katawan at bigyan na sa isang pinakamalapit na pagamutan sa naturang lugar. Marami ding binaha, nagkaroon din ng ilang landslide sa Baguio City, subalit wala namang injury at ito ay bahagi lamang ng talagang pagagupit ng bagyong Christine dito sa area ng Cordillera Region, attorney. Maraming salamat, Romy Gonzales. Kamusta yung lakas ng hangin dyan ngayon, Romy? Wala namang hangin. Ang puro ulan lang. Puro dito ulan. sa area ng Baguio and Benguet. Tulad nga ng report ko kanina, marahil ay dahil bulubundukin itong Cordillera Region, kung kaya't hindi masyadong naramdaman yung lakas na tindi ng buhos ng ulan ng bagyong Christine dito sa area, particular dyan, dito sa Baguio and Benguet. Okay, So, yan po maraming... ang latest update sa Cordillera Region. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales. Mamaya tayo naman po ay dadako sa ating mga reporters dyan po sa may Bicol area. Sa pagbabalik po ng Usapang Legal, sabi ni Nilda Jose dito po sa may San Mateo Rizal, malakas din po ang ulan. Ayan. Again po, yung mga kababayan natin na gusto pong mag-donate para po sa mga biktima po ng bagyong Christine, kami po ay nananawagan kumakatok sa inyong mga puso. Ayan, dahil kami po ngayon ay nagsasagawa din po ng Operation Tulong. Kagabi pa po nagbiyahe ang aming team at pumunta dyan po sa may bahagi po ng Bicol. In kind or in cash, pwede po kung gusto niyo po ng in kind, pwedeng ipadala dito po sa may MBC Building, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Kung gusto niyo naman po ng in cash, malaking tulong din po ito. No, meron po ang MBC Operation Tulong Incorporated. Meron pong Metrobank account 6400-6400-86412. Meron din pong BDO account MBC Operation Tulong Incorporated 0005-0803-5635 na nakikita niyo po ngayon sa ating screen.
At kung kayo po ay nanonood sa ating mga social media accounts at ganoon din po sa ating mga cable channels. Babalik po ang Usapang Legal. Tuloy-tuloy po rin po ating special coverage dito po sa Bagyong Christine sa DZRH. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Oras po natin 18 minuto. Makalipas ang alas 7 ng gabi. This time Nagbabalik po ang ating special coverage dito po sa Bagyong Christine. Pahapyaw lang po doon sa ating topic ngayon na usapang legal po. May kinalaman pa rin po sa bagyo dahil alam niyo naman po ang ating gobyerno at of course ang ating batas po no ay sinasabi po doon na kailangan pangalagaan po, i-make sure natin yung ating mga manggagawa po ay ligtas. At ayaw po natin no yung sa mga occupational hazard no na maaaring mag-result po sa kamatayan, sa injuries, o kaya naman sa mga sakit ano po no. Again kaya po na issue yung ating Labor Advisory number 17 series of 2022 para naman po no sa mga employers, mag-guide din po kayo na hindi maaaring pilitin ang ating mga empleyado na pumasok kapag medyo nanganganib na po no dahil po sa nanganganib ang kanilang kalusugan, ang kanilang kapakanan dahil po sa mga ganitong sitwasyon. At kanina po no nag-issue na pala ng dahil ako po taga Cavite no, nakatanggap ako ng text messages. Ayan. May nag-text. Sabi po ng NDRRMC nag-issue po sila kaninang mga hapon kaya ang lakas po ng hangin po sa may Cavite. Red rainfall warning no. Asahan po matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa kaya mag-ingat po ang ating mga kababayan. For the meantime po no, suspendido po ang mga klase sa lahat po ng antas ng paaralan sa mga sumusunod. Sa Metro Manila po nag-suspend na po ang Las Piñas cities, lahat po ng levels no public and private po ito ha. Ang Marikina City, wala na rin pong pasok ang mga paaralan. Muntinlupa City, Parañaque City, Mandaluyong City, Caloocan at San Juan City. Sa Ilocos Region naman po, ayan, wala, pahabol lang sa Metro Manila, no? Wala na rin pong pasok sa Malabon. As per Mayor Jenny Sandoval, sa Ilocos Region po, dahil ito po ay lalong-lalo na Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, tinamaan po ng signal number 3, all levels, public and private, wala pong pasok. Ganoon din po ang Dagupan City. Ang Cagayan po sa may Tuguegarao City, nag-announce na rin po, wala pong pasok bukas. All levels, public and private. Ang Isabela, ang Etchage, tama po ba ako dito? All levels, public and private, wala rin pong pasok. Central Luzon naman po, nag-announce po, no? Ang Bulacan at Olongapo City at ang Nueva Ecija, ayan, wala pong pasok ang kanilang mga estudyante. Tarlac po, ang Concepcion Tarlac, no? Sabi po all levels, public and private, wala na rin pong pasok bukas. Batangas, kakareport lang ni Noche Cacas, all levels po, public and private, wala pong pasok. Ganun din po ang Batangas City, no? Sorry po Batangas City and Calacas City, yan po yung mga nag-announce na wala pong pasok. Ang Cavite po, all levels, public and private, wala rin pong pasok. At Laguna, all levels din po, public and private, wala na rin pong pasok. Again po, no, yung mga kababayan natin, mag-ingat po kayo. Ang ating Operation Tulong Team, nandyan po, papunta po dyan po sa may Bicol. Ingat-ingat din po at medyo marami pa rin pong mga stranded na kababayan natin at yung mga gusto pa rin pong magpaabot ng kanilang tulong, bukas pa rin po ang ating Operation Tulong Fund Drive. Ulit-ulit po namin po ito dahil nangangailangan po ating mga kababayan na biktima po ng Bagyong Christine, lalong-lalo na po ang mga apektado Bicol Region at ngayon po nananalasa sa may bandang norte. Meron pong in cash or in kind. Kung in kind po, ipadala lang po sa MBC Building, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Sa Metrobank naman po, in cash po sa MBC Operation Tulong Incorporated 6407-64008-6412 at sa BDO po, MBC Operation Tulong Incorporated 0005-0803-5635. Eto muna, kahit bumabagyo, tuloy-tuloy pa rin po natin ang pamimigay ng ating Malakas Online promo.
Eto na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti. Eto na! Sa katanungan na po na anong departamento ang nag-issue ng labor advisory na hindi maaaring pilitin ng manggagawa na pumasok kung may nalalapit na pangani dulot ng bagyo, ay napakadali lamang po ng ating katanungan. Siyempre, ang Department of Labor and Employment. Congratulations ang ating winner ay walang iba kundi si Mika Aquino. 500 pesos sa'yo. Maraming salamat po sa tumutok sa ating special coverage dito po sa Bagyong Christine. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtutok dito po sa mga kababayan natin na nangangailangan po ng impormasyon dahil meron po tayong mga kamag-anak, kakilala, kaibigan sa bahagi po ng mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Kaya naman tumutok lamang po sa DZRH. Ako po yung magpapaalam muna. Nakasama niyo po ngayong gabi. Ako po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina para po sa usaping legal sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:30 ng gabi.